Ang kwento ni Tomby. Marami sa ating naniniwala na ang sigbin ay alaga ng mangkukulam o kaya naman alaga ng aswang. Pero nagkakamali kayo. Yun ang hinala ng karamihan, pero ang totoo, may mga mabubuting taong nag-aalaga nito para sa proteksyon. At sa katunayan, mabuti ang mga sigbin. Hindi kailanman namiminsala, maliban na lang kung tatangkain mong maging banta sa mga nilalang na ito. Siguradong magsisisi ka. Ayon ito kay Banjo, ng mga panahong ito, nasa edad 12 na si Banjo. Iniwan siya ng mga magulang kay Lola Stella. Parehas nag-abroad ang mga ito at naging OFW. Ayon sa kanya, sobrang bait na tao ni Lola Stella. Kahit kailan hindi siya nakarinig na mabigat na salita mula sa matanda. Sa halip, palabiro at malakas ang sense of humor. Yung tipong kahit matanda na, kaya pang makipagsabayan ng asaran at hindi makikitaan ng pagkainis. Nakatira silang maglola sa lugar na manhuyod malapit sa dagat. Buhay pa naman ang lolo. Kaso nasa poder ito ng mga tiyahin na nasa Dumaguete. Nagkaroon ng sakit na Alzheimer ang lolo. Hindi na matino at kung saan-saan na lang dumudumi. Nakatira ang maglola sa isang bahay na may kalumaan. Isang palapag lang ito, ngunit nakaangat ang sahig sa lupa. Ang veranda ay nasa harap, habang ang hagdan pababa naman nakaharap sa kalsada. Ang likod ng bahay ay bakawan, at tuwing high tide, halos abutin na ng tubig dagat. Sa likod ng masiglang mukha ni Lola Stella at palabiro, may napapansin si Banjo ditong kakaiba. Yun bang bigla na lang tatahimik, pupunta sa likod ng bahay at kakalembangin ang dalawang takip ng kaldero. Madalas itong ginagawa ng matanda tuwing takip silim. Minsan naiisip ni Banjo, baka may tama din sa isip ang lola. Madalas itong mamalengke, halos 3 beses sa isang linggo. At ang mga binibili ay iba't ibang klase ng gulay: kalabasa, pakwan, repolyo, buko, papaya, abukado, at iba pa. May karne pa ng manok at baboy. Ang pinagtataka noon ni Banjo, sa dami ng binibili ni Lola Stella, iilan lang dito ang nakakain nila. Pero wala namang natitira. Lola, ba't gulay lang po ang ulam natin? Di ba, bumili naman po kayo ng karne ng manok? Tsaka hindi naman natin nakakain yung iba eh. Pero ilang araw lang wala nang natitira. Tanong ni Banjo. Ay, nabulok eh. Kaya itinapon ko na lang. Hindi bale. Bukas bibilhan kita ng masarap. Kakapadala lang ng nanay mo ng pera. Nangangamusta sa'yo ayon sa liham. Ang sabi ko naman, eto, nag-aaral ng mabuti ang apo ko at sobrang bait. Oh, ba't parang kumunot yung mukha mo? Halika nga,
Pamoy ng ulo mo baka hindi ka naligo na naman eh. Tugon ni Lola Stella. Hindi na lang nagsalita pa si Banjo. Lumapit na lang ito sa kanyang lola at nagpahalik sa noo. Magkasundo talaga si Banjo at Lola Stella. Ngunit nagkaroon ng kuryosidad si Banjo na malaman kung anong ginagawa nito. Isang gabi, nagtataka si Banjo kung bakit nagkakahulan ang mga aso sa baybayin. Sumilip siya sa bintana at nakita na may kaaway ang mga ito. 5 aswang, sinlaki ng pusa. Galit na galit ang mga aso. Sinakmal ang maliit na hayop pero dumadaing ito kapag sumusunggab na ang mga nilalang. Tinitigang maigi ni Banjo ang postura ng hayop hanggang sa nakitang kakaiba ito kumpara sa aso o maski sa pusa. Makintab at medyo mapula ang balat. Yung mga paa ay nakabaliktad na tila kambing, pero mabagsik ang itsura. Isara mo na ang bintana. Matutulog na tayo. Wika ng lola habang nakahiga sa banig. Kuwan po lola. Ali po kayo. Tignan niyo po. Sige na po, bangon na po kayo dyan. Ano kayang hayop yan oh? Tanong ni Banjo. Pero hindi bumangon ang lola. Sa halip tinitigan siya nito habang nakangiti. Baka naman pusa lang. O kaya anong hayop? Sige na, matulog ka na. Muling wika ni Lola Stella. Walang nagawa si Banjo kung hindi sundin na lang ang mungkahi ng lola. Kinabukasan, bago pumasok ng eskwelahan, pinuntahan niya muna kung saan niya nakita ang kakaibang hayop. Bakas pa sa buhangin ang pagkagulo at tilamsik ng dugo. Ilang sandali lang, tinawag na ni Lola Stella ang apo. Sinabing huwag magtatagal dahil baka mahuli na sa klase. Kinahapunan, naaliw si Banjo sa parke dahil naroon karamihan ang mga kaibigan. Naglaro ito, kaya halos takip silim na nakauwi si Banjo. Alam niyang hinihintay siya ng lola sa kalsada, kaya sa likod siya dumaan. Binaybay niya ang bakawan hanggang sa nakita si Lola Stella na may hawak na 2 takip ng kaldero. Sa isip ni Banjo, makikita niya na rin ang gagawin ng lola sa likod bahay. Kaya gumilid siya sa damuhan at nagtago. Inobserbahan ito hanggang sa pagkalempang ng kaldero. Sumisit-sit ito at may hinahagis na kung ano sa madilim na bahagi. Pag-angat ng ulo, nakita ni Banjo ang 3 kakaibang hayop. Kaparehas ito ng postura nung nakita niyang napapalibutan ng mga aso. Medyo mapula ang kulay, pero yung isa ay may halong pintek. Kinikilabutan si Banjo ng mga sandaling yun. Umupo sa buhangin at kita sa muka ang pagkabalisa. Ilang sandali lang, pumasok ng bahay si Lola Stella at pumunta sa veranda. Nakapamewang pa ito habang may tinatanaw sa kalsada. Alam niyang siya ang hinahanap ng matanda. Pagsilip doon sa mga nilalang, wala na ang mga ito. Ang naroon na lang ay 3 biyak na niyog na nakataob. Nagtataka ito sa sarili.
Naisip niya kung bakit may ganitong alaga ang lola. Hindi siya nagkakamali na ang pinagkakaguluhan ng mga aso noong isang gabi. Isa sa mga ito, sumimple ng lakad papuntang kalsada at nagpakita sa lola. Oh, ba't kinabi ka na, Banjo? Abay, naglaro ka na naman sa parke, ano? Hmm, oh, ba't ang tahimik mo? Tsaka bakit ang dumi ng salawal mo? Bungad ni Lola Stella. Pasensya na po. Makulit po kasi yung mga kaklase ko eh. Kaya yun, naglaro pa kami. Tugon ni Banjo. Pero nakayuko lang ito at nakakunot ang muka. May nakaaway ka siguro. Nako, hoy hoy hoy, maglinis ka ng katawan mo bago kumain. May nilagang manok dyan. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, masarap ang ulam mo ngayon. Sige na, matulala ka pa dyan eh. Wika ni Lola Stella. Hindi maalis sa isip ni Banjo ang mga nasaksihan. Nakaramdam ito ng takot sa lola. Dahil dito, mas lumakas ang kuryosidad ni Banjo na malaman ang sikreto ni Lola Stella. Yung mga bagay na karaniwang nakikita lang nito sa matanda. Inimbestigahan ni Banjo. Nang minsang mamalengke ang matanda, hinalughog ni Banjo ang mga aparador ni Lola Stella. Nakita niya ang maraming kakaibang gamit. Isang rebulto ng San Vivente, kamangyan, mga dahon-dahon na iba't ibang uri, insenso, may barya pa na kulay ginto at marami pang iba. Ngayon pa lamang nakita ni Banjo sa tanang buhay niya. Ngunit wala siyang alam kung para saan ang mga ito, kaya hindi niya pinagtuunan ng pansin. Bahagyang nanlamig ang pakikisama ni Banjo kay Lola Stella. Napansin naman ito ng matanda kaya tinanong niya ang apo. Araw ng Sabado ng mga sandaling yon. At kasalukuyang nakastambay si Banjo sa ginawang kamalig ng ama sa gilid ng baybayin. Ano bang nangyayari sa'yo, Apo? Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang kinikilos mo. Tsaka hindi mo ako pinapansin. Nalulungkot tuloy ako at baka galit ka sa akin. Baka pwede kong malaman ang hinaing mo, Apo, nang makampante naman ako. Wika ni Lola Stella. Ah, andyan po pala kayo, Lola Stella. Matanong ko lang po, ano po bang uri ng hayop yung nasa likod ng bahay natin? Hinanap ko po yun sa mga libro. Pero wala po ako nakitang katulad nun eh. Yun po yung sinasabi ko sa yung nakita ko nung pinagkakaguluhan ng mga aso. Isa pa, nakita ko to habang nasa likod kayo ng bahay. Ano pong meron sa inyo? Tanong ni Banjo, na siyang kinagulat ni Lola Stella. Napatingin ito sa malayo at kita sa mukha ang pagkaproblemado. Panay iling ito hanggang sa umupo sa tabi ni Banjo. Mula sa pag-aalaga ko ng mga hayop na yon, ikaw lang ang nakakita. Sa bagay, medyo mahina naman ang kilos ko dahil matanda na ako. Apo, ang mga nakita mo ay mga sigbin. Pamana ito sa akin ng mga ninuno natin. Tugon ni Lola Stella. Kita sa mukha ni Banjo ang matinding takot.
Napalunok pa ito ng laway at halatang maiiyak na. Paano ba naman? Narinig niya sa mga kaklase ang katagang ang sigbin ay kumakain ng tao. Aswang lang daw ang nangangalaga sa mga ito. Kaya naman, naghinala si Banjo na aswang si Lola Stella. Po, Sigbin, isa po ba kayong... ah, aswang po ba kayo, Lola? At yung nakita kong Sigbin... Wika ni Banjo. Hindi nito napigilang maiyak sa takot. Kumunot naman ang mukha ng Lola at tinitigan siya sa mga mata. Anong aswang? Apo, hindi porket may sigbin eh aswang na. Hindi lang aswang ang pwede dito magmay-ari. Oo, may alaga din sila pero pwede din ito sa normal na tao. Mga mahiwagang hayop ang sigbin na po. Sa katunayan, kahit saan ka pumunta ay merong nilalang nakatulad nito. Hindi mo lang napapansin kasi nagtatago. Hindi mo ito makikita kahit may ikatlong mata ka pa. Tsaka hindi kumakain ng tao ang sigbin na po. Kwento-kwento lang yon. Sa bagay, narinig ko din naman yon sa iba. Pero tinatawanan ko lang. Paliwanag ni Lola Stella. Hindi ako naniniwala, Lola. Basta sa itsura pa lang ng Sigbin eh. Masama na eh. Hindi malayong masama din kayo. Wika ni Banjo. Hinapuhap naman siya ng matanda. At sinabi nito ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon kay Lola Stella, lahi sila ng babaylan. Dapat ang magmamana nito ay ang ama. Pero napaaga yata dahil nagpakita ng sadya ang mga sigbin kay Banjo. Ibig sabihin lang, pinaparamdam na ng mga alaga kung sino ang nagustuhan nila. Nagtanong naman si Banjo kung ano ang babaylan. Dahil para sa kanya, tunog masama ito. Ang babaylan apo ay salungat sa mga kulto. Ang kulto ay pumapatay at nagbibigay sakit sa mga tao. Kami naman ay gumagamot dito. Kaso nga lang sa panig ko, ayaw kong maging tanyag. Oo, naipasa sa akin ang katangian pero hindi ko ito ginagamit. Ito na rin ay para mamahinga na ang nanay ko. Pinaasa ko lang siya sa wala dahil pinili kong maging normal at magkaroon ng tahimik na buhay. At yung mga sigbi na po, lahat sila'y mga mata ko. Lahat ng mga tao sa lugar at ano man ang ginagawa nitong kalokohan, nalalaman ko lahat yon. Gusto mo bang makita ang sigbin sa malapitan na po? Oh, bakit? Halika nga nang mayakap kita. Alam mo bang pinag-alala mo ko nang sabihin mong nakita mo na pala ang mga alaga ko? Baka kasi nasabi mo sa iba, maging weirdo na ang trato nila sa akin. Wika ni Lola Stella. Sinabi naman ni Banjo na kahit kanino ay hindi niya ito sinabi. Dahil alam niyang wala ring maniniwala sa kanya. Tumango si Banjo. Sumang-ayon itong makita ng malapitan ang mga hayop. Dinala siya sa likod ng tahanan. Ilang distansya ito sa mga misitas o taniman ng bulaklak. May mga nakahilerang bato at 3 magkakasunod na bunot ng nyog na nakataob. Saan, Lola? Wala naman po eh. Wika ni Banjo.
Hindi mo sila nakikita pero nakikita ko. Kaya no, yung tatlong nakataob na bunot. Nagtatago sila sa anyong yan. Saglit lang nga po. May kukunin lang ako para magpakita sila sa'yo. Tugon ni Lola Stella. Naipinagtaka naman ni Banjo. Sa isip niya, paano nagmisigbin ang mga bunot. Nagtanong ito kung anong gamit ba ang kukunin ng lola. Pero hindi ito kumibo. Dumiretso na sa loob ng bahay. Baka kukunin ni Lola yung takip ng kaldero, tapos kakalembangin niya. Wika ni Banjo sa sarili. Ito ang madalas naririnig sa lola tuwing may tinatawag na kung ano. Pero iba ang nakita niya. Isang maliit na kwaderno. Sobrang luma ng postura nito. Makapal din na tila papel pa ng sinaunang panahon. Hi, Banjo. Ngayon pa lang ako napasubok sa tanang buhay ko. Ito. Itong papel na ito. Naglalaman niya ng mga Latin. Mga Latin pangontra sa mga elemento. Gagamitin ko ito upang magpakita sa iyo ang sigbin. Wika ni Lola Stella. Ano po? Pangontra? Eh di ba alaga niyo sila? Tsaka ang sabi niyo po sa akin, mabuti naman po sila. Bakit pangontra? Tanong ni Banjo. Siyempre, pangontra pa rin dahil sa mga elemento yan. Lahat ng bagay nakakaiba, lalo't isang hayop. May nakalaang pangontra kahit mabuti pa man o hindi. Tingnan mo, gagalaw yan sa oras na mag-usal ako. Wika ni Lola Stella. Pumikit ang mga mata at isa-isang dinuro ang mga bunot kasabay ng pagbuka ng bibig. Nanlaki ang mga mata ni Banjo na maggalawan ang mga bunot. Ilang sandali lang. Nakarinig siya ng sitsit at ungol ng pusa. Napaatras si Banjo nang unti-unting lumaki ang bunot at nag-itsurang sigbin. Ayon kay Banjo, sobrang nakakatakot ang itsura nito. Pagkakita niya, mas matinding kilabot ang nanaig sa kanya. Iba ang postura nito sa malapitan. Baliktad nga ang mga paa, pero ang dalawa sa harap ay maikli. Mahaba ang tenga na nakatabon pa sa mga mata at mukhang daga na tila asong galit. Oh, bakit ka natatakot? Natural lang na magalit yan. Dahil ilang sila sa binigkas kong salita. Psst! Halika, Unog. Huwag kang matakot sa sinabi ko. Ayos lang at walang mangyayari sa'yo. Ang apo ko, di ba ang napili nyo? Ayan, pinalapit ko na sa inyo para makilala kayo ng lubusan. Wika ng lola. Nakita ni Banjo na lumapit dito yung isang puntiking sigbin. Ito pala si Unog. Tila aso itong lumalapit kay Lola Stella. Sumasayaw pa ang buntot. Ginigilid ang katawan nito sa mga paa ni Lola Stella. Mainit sa pakiramdam ni Banjo ang presensya nito. Kakaiba din ang mga mata nang makita niyang hinawi ng lola ang tenga. Hindi pula, kundi tila aso lang rin. Magpaganon pa man, kahit gaano ito kaamo, ramdam ni Banjo ang kilabot.
Bukod sa itsura ng nilalang, bakat pa ang mga ugat at buto nito sa katawan. May mahabang kuko at maliit na matutulis ang mga ngipin. Hanggang sa nagsalita ang kanyang lola ng hindi maintindihan. Matapos yon, nagsipulasan ang mga sigbin sa iba't ibang direksyon. Hindi nakapagsalita si Banjo. Sinundan lang niya ito ng tingin. Ang isa ay papuntang baybayin, habang yung isa naman ay papunta sa masukal na damuhan. At yung isa ay tumawid sa kalsada. Hindi man lang napansin ito ng mga taong nakastambay sa tindahan. Pinapakita ko lang sa'yo kung paano sila sumusunod sa akin. Ang sabi ko lang naman, umalis sila at babalik sa loob ng 1 oras. Wika ni Lola Stella. Napanganga si Banjo na mga sandaling yon. Napatunong pa ito kung ano ang kinakain ng mga sigbin. Ipinaliwanag naman ni Lola Stella ang lahat. Ayon dito, kumakain ng karne ang sigbin pero hindi gaano. Hinahaluan niya lang ito ng gulay, katulad ng kalabasa. At higit sa lahat, pakuwan at pinya. Pinakapaborito itong kainin ng mga sigbin. Yung karne ay kinakain madalas noong putikin dahil nasanay ito sa unang may-ari. Mahilig ding kumain ng bula sa dagat ang mga ito at naglalaro na tila tutang ilang buwan lang ang edad. Iba't ibang tao ang pinanggalingan. Bawat isa dito ay may-ari dati at kapwa mga babaylan. Ngunit natakot sa mga nilalang ang mga susunod sana sa mga ito. Kaya kinupkop na lang ng nanay ni Lola Stella ang sigbin at pinasa ngayon sa kanya. Mula noon, naging maalam na sa mga kinikilos ng sigbin si Banjo. Nakikita niya din ito sa iba't ibang pagtatago. Minsan bato, kabute, at iba pa. Maski ugat ng kahoy ginagaya nito at hindi mo aakalaing isang sigbin pala. Kahit sipain mo pa ito, hindi yon gagalaw. Maliban na lang kapag inutusan ng may-ari. Kung sakaling gagalaw man ito, halos hindi masundan ng tingin ni Banjo sa bilis. Sa ikatlong silang ng buwan at ikalawang pagpatay ng buwan ang lakas ng mga ito. Kaya nitong pumatay ng tao sa oras na utusan ng may-ari. Kaya minsan, inaakala ng iba na alaga ito ng aswang dahil lang papangit ng itsura. Pero ang totoo, mababait ang mga sigbin. Kaya kang proteksyonan sa kahit anong banta sa buhay mo. Pag namatay ang isa dahil pinatay, may lilitaw muli bilang kapalit. Hindi ka panipaniwala kung iisipin. Alam mo ba ang ilan sa mga sigbin ng sinaunang panahon? Kinakatay tuwing may selebrasyon. Alam mo kung bakit? Kahit patayin mo pa ito ay mabubuhay ding muli. Maaaring narinig mo na siguro ang kwento ng isang kaldero ng ulam na hindi maubos-ubos. Sigbin yun na po at hindi nakakalason. Sa halip nakakabuti pa sa katawan. Wika ni Lola Stella. Natanong pa ni Banjo ang ibang katangian ng mga sigbin. Kahit saan magpunta ang lola, nakasunod lang ang mga ito. Hindi nakikita ng mga tao. Maliban na lang kung sadyang magpapakita ito.
lalo't isang banta ang tao para sa kanila. Hanggang sa sinabi na ng lola na pwede na niyang hawakan ang mga nilalang. Nagtanong si Banjo, anong ibig sabihin ni Lola Stella sa salitang hawakan? Hindi niya makuha ang nais iparating nito. Hawakan. Ibig sabihin, ikaw na ang susunod na mangangalaga. Huwag na huwag mo silang sasanayin na gumawa ng kalokohan. Dahil talagang susunod ito sa'yo. Malapit na ako magpahinga, apo. Sanayin mo na ang sarili mo sa kanila at huwag mong ipapaalam kahit kanino na may alaga ka. Alam mo kung bakit? Kasi pwede itong kunin sa'yo. Ang problema kapag aswang ang kumuha. Nako, gagamitin ang alaga mo sa masama. Huwag naman sana. Wika ni Lola Stella. Noong una tinanggihan ni Banjo ang alok ng lola. Pero kalaunan, napapalapit na ang loob niya sa mga nilalang. Tila aso o pusa lang din ito kung maglambing. Kaya katagalan, napamahal na si Banjo sa mga ito. Kaya naman, buong loob niyang tinanggap na siya ang tagasunod. Pinangako na gagamitin ang mga alaga sa mabuti. Sinabi din ni Banjo na siya na ang susunod na magiging babaylan. Kaya may binigay ang lola sa kanya. Laking gulat ni Banjo. Binigay ni Lola Stella lahat ng kakaibang bagay na nakita niya sa aparador. Mga gamit ito sa panggagamot at panlaban sa masamang loob. Sa ngayon, hindi pa bihasa si Banjo. Kahit patay na si Lola Stella, pinag-aaralan pa rin niya kung papaano gagamitin ang mga namana nito sa matanda. Nasa gilid lang ng bahay ang mga sigbin. Naging maayos naman ang kalagayan ni Banjo, kasama ang mga magulang. Hanggang sa nagkaroon ng asawa at mga anak. Magpasa hanggang ngayon. Naaalala pa rin niya ang mga panahong kasama ang lola na nagbigay sa kanya ng mga sigbin. Naganap ang ating kwento ng mga panahong nababalot ng kadiliman at takot ang buong bayan ng Ayungon. Kasagsagan ng pag-aaklas ng mga rebelde. Kaya laganap ang karahasan at napakadami ng namamatay. Nagkalat ang militar sa paligid at sa tubing dumadaan ng mga ito, nagsisipagtago ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Ngunit kakaiba ang katapangan ni Jose. Minsan isang hapon habang nagsasalok ng tubig, biglang dumaan ang mga militar sakay ng kanilang truck. Dali-daling nagtakbuhan ng lahat. Nakita ng mga militar si Jose na nooy patuloy pa din sa pagsalok ng tubig. 5:00 na ng hapon ng mga oras na yon. Oy bata! Hindi ba sinabi namin na wala nang lalabas ng ganitong oras? Bakit ang titigas ng ulo niyo? Sita ng isang sundalo kay Jose. Pangiti-ngiti namang tumugon ng binata. Pasensya na po sir ha. Kailangan ko po kasing magigib ng tubig dahil wala po kaming iinumin. Hindi naman ako makapagigib sa umaga. May trabaho po ako eh. Tugon ni Jose. Ngunit hindi nakinig ang sundalo
Sinipa pa nito ang timbang dala ng binata. Dito na nag-init ang ulo ni Jose at bigla niyang sinuntok ang sundalo. Ito ang hirap sa mga baguang kagaya niyo eh. Hindi niyo kilala kung sino yung binabangga niyo. Wika ni Jose. Nagsilabasa naman ang mga kasamahan nitong sundalo. Tinutukan nila ng baril si Jose. Napalingon ang lahat nang biglang magsalita ang isa pang sundalo. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Walang silbi ang mga yan kay Jose. Pasensya ka na sa inasal ni Sargento. Ngayon lang siya nadistino dito eh. Wika ni Kapitan Doming. Dinampot ni Jose ang kanyang nabasag na balde at umalis sa lugar. Si Jose ay anak ng dating sundalo. Napatay sa labanan ang kanyang ama. Isa ding mahusay na militar ang ama. Marami itong labanang naipanalo. At dahil yun sa tanga na gamit, isang medalyon ng Infinite de Diyos. Ayon sa mga nakasama ng ama ni Jose, hindi ito tinatabla ng bala at napakabilis kumilos. Ngunit ayon sa sabi-sabi, sariling kasama nito ang nakapatay sa kanya. Nang mga panahong yun, iisang tao lang ang nakakaalam ng sikreto ng tatay ni Jose at kung paano mawawala ng bisa ang agimat. Yun ay si Kapitan Doming. May hinala si Jose na ito ang pumatay sa ama, kaya gano'n na lang ang galit niya sa mga sundalo. Samantalang ang iniwang gamit ng ama, nasa pangangalaga ni Jose. Sa tulong ng tiyuhi na isa ding manggagamot at antingero, nagawang paganahin ni Jose ang medalyon. Inilagay niya ito sa kanyang sinturon para hindi makita ni numan. Maraming beses na niyang nasubukan ang kakayanan ng medalyon. Isa sa mga pagkakataong ito ay nung minsang aksidenteng nakasalubong ang mga rebelde. Napagdiskitahan siya ng mga ito. Habang naglalakad ay bigla na lang siyang tinutukan ng baril at sinuntok. Di wala siyang kaalam-alam kung ano ang nagawa niya. Hindi na dapat ito lalaban. Ngunit bigla na lang nagsalita ang isa sa mga rebelde at sinabing isusunod ang kanyang nanay at kapatid. Matapos yun sabihin ng rebelde, bigla na lang siyang sinuntok ni Jose. Inagaw ng binata ang baril at hinampas sa ulo ng rebelde. Biglang nakarinig ng putok si Jose mula sa malayo kaya napatigil siya. At nakita ang isa pang pangkat na papunta sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Kaagad niyang sinugod ang mga malapit sa kanya. Pinaulanan siya ng bala ng isa pang pangkat na tinatayang nasa 6 din ng bilang. Pero laking gulat ng mga ito dahil sinuong ng binata ang bala ng baril. At nang makalapit sa kinatatayuan ng mga nagpapaputok sa kanya, kaagad niyang pinagsusuntok ang mga ito. Hindi sila nakaganti at isa-isang nagsibagsakan ang mga rebelde. Hanggang sa napilitan silang tumakbo. Simula ng araw na yon ay naging mainit si Jose sa mga rebelde. Ganon din sa mga militar. Naging basagulero si Jose simula nang pumanaw ang ama. Palaging nasasangkot sa mga gulo. Pero dumating ang pagkakataong nahanap ng binata ang landas na tatahakin. Ito ay nang pumanaw ang ina dahil sa aksidente itong natamaan na magkasagupaan ng militar at rebelde sa palengke. Dahil sa kaganapang yun, nagpa siya itong magpakalayo-layo kasama ang dalawang kapatid. Nanirahan sila sa bundok at sinikap buhayin ang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtatanim ng kape. Hanggang sa nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Mateo. Mabait ito sa kanila.
Ngunit ang hindi alam ni Jose, isa palang commander ng isang armadong samahan si Mateo. Nalaman niya ito nang minsang sinundan habang papaba ng bayan. Sa gitna ng daan, sinalubong si Mateo ng dalawang kalalakihan. Nakita ni Jose ang panyong nakatali sa bisig ng mga ito. Palatandaan nakasapi sila ng iisang pangkat. Pagdating sa tahanan, kaagad kinumpronta ng binata si Mateo. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad, Manong? Kasapi pala kayo ng rebelde. Alam niyong matindi ang galit ko sa kanila, hindi ba? Wika ni Jose. Naupo ang matanda at nagwika. Oo, kasapi ako ng isang pangkat. Pero hindi kami kagaya ng iniisip mo, Jose. Kami ay hindi mga rebelde. Ginagamit ng mga rebelde ang pangalan ng aming samahan. Kaya kami kinakalaban ng mga militar. Ang adhikain namin, maibalik ang kapayapaan at kaayusan. Tugon ni Mateo. Inaya siya nito na sumama sa kanilang kampo para mapatunayan ang mga sinasabi. Hindi naman nagdalawang isip si Jose. Dahil napamahal na din siya kay Mateo at tinuring niya itong pangalawang ama. Pagdating sa kampo, nakita ni Jose na maging ang mga kababaihan nakikiisa sa kanilang adhikain. Inikot pa nila Jose ang pamayanan at nalaman na isa pala itong lihim na organisasyon. Itinatag ang samahang ito para pangalagaan ng mga simpleng mamamayan. Ang totoo, matagal na kitang minamanmanan. Nakita ko ang kakayanan mo kaya alam kong malaki ang maitutulong mo kung sakaling sasapi ka. Wika ni Mateo. Noong una ay hindi pa pumayag si Jose. Dahil labag sa kalooban niya ang humawak ng baril at makipaglaban. Nakita niya ang lumalalang pang-aapi ng mga rebelde at mga sundalo sa mga mamamayan. Kaya bumalik siya kay Mateo at kinausap ito. Napagpasyahan ko po, Manong. Nakita ko ang pang-aapi sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sawa na po akong manood eh. Gusto ko pong makatulong. Alam kong may dahilan kung bakit nasa akin ang agimat ni tatay. Wika ni Jose. Natuwa naman si Mateo sa sinabi ng binata. Kagad silang nagsimula sa pagsasanay lalo na sa paghawak ng baril. Hanggang sa maging gamay niya ang paggamit nito. Kagad sumalang si Jose sa unang misyon. Ang magmanman sa mga militar. Para malaman nila ang mga pagkilos na ginagawa ng mga ito. Pero dahil kilala siya ng isa sa mga kapitan, kinakailangan niya magbalat kayo. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga engkwentro. Isa na dito ay nang minsang mahuli siyang nagmamasid sa isang base. Nakatayo si Jose sa lilim ng isang puno habang nakikinig sa pinag-uusapan ng mga militar. Laking gulat niya nang maramdaman ng isang malamig na bagay na tumutok sa batok. Huwag ka gagalaw. Itaas mo ang mga kamay mo. Dahan-dahan kang maglakad palayo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito, rebelde? Wika nito habang nakatutok ang baril kay Jose. Ngunit mabilis na naagaw ng binata ang baril mula dito. Naitapon palayo. Sinuntok niya ang sundalo sa sikmura at nawala ng malay. Napansin naman ng iba pa ang nangyaring kaguluhan. Dali-dali silang nagtakbuhan para habulin si Jose. Pumasok ang binata sa kagubatan. Doon niya sinalubong ang mga sundalong humahabol sa kanya. Gamit ang hawak na kutsilyo, isa-isa niyang ginilita ng leeg.
Matapos mapatay ang mga sundalo kaagad bumalik sa kanilang kampo. Ibinalita niya ang mga nangyari sa kanya maging ang mga narinig na pinag-uusapan ng mga sundalo. Humanga naman ang ilan. Maging ang nakakataas ay ipinakita. Kaya binigyan siya ng isang misyon. Mahusay ang ginawa mo, bata. Alam kong kakayanin mo ang susunod na ipapakiusap ko sa iyo. Isa sa mga kasama natin ay dinukot ng mga kalabang rebelde. Kailangan natin siyang mailigtas dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng plano ng mga kalaban natin. Wika ni Mang Soro. Isa sa mga nagtatag ng kilusan. Siya din ang nangangasiwa sa lahat ng operasyon ng pangkat. Iginagalang ito ng lahat lalo na si Mateo. Matapos na maibigay sa kanya ang detalye ng misyon, kaagad na siyang naghanda para maglakbay. Habang naghahanda, nilapitan siya ni Mateo. Jose, malaking labanan ang kakaharapin mo. Sigurado ka bang kaya mo? O kung gusto mo, pwede naman kitang samahan. Wika ni Mateo. Pumayag naman si Jose. Alam niyang mahihirapan siya kapag mag-isa lang kikilos. Matapos makapaghanda, kaagad nang umalis ang dalawa. Habang nasa daan ay tinanong ni Mateo si Jose tungkol sa tangan nitong gamit. Pero maingat si Jose dahil ayaw niyang mabunyag ang sikreto ng agimat. Pasensya na po kayo, Mang Mateo, pero hindi ko po maaaring sabihin sa inyo ang tungkol sa mga kakayanan ko eh. Sana maintindihan niyo po. Wika ni Jose. Wala namang nagawa si Mateo. Nanatili na lang itong tahimik hanggang sa marating nila ang kuta ng mga kalaban, kung saan naroon ang dinukot nilang kasamahan. Marahang nagmanman ang dalawa. Ngunit laking gulat ni Mateo nang hindi na sumasagot si Jose sa likuran. Nakita na lang niya itong gumagapang papasok sa loob ng isang kubo. Sinundan niya ito. Nakarinig siya ng mahinang kalabog sa loob ng kubo. Nang silipin ito ni Mateo, tumambad sa kanya ang 4 na kataong ginilitan ni Jose ng leeg. Nanginginig pa ang mga ito habang bumubulwak ang dugo sa kanilang mga sugat. Matapos mapatay ni Jose ang mga nasa loob ng kubo, lumipat naman siya sa isa pa. At ganun din ang ginawa. Hanggang sa isang kubo at ilang katao na lang ang natitira. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Jose ang mga nagbabantay sa huling kubo, na nakakuha naman ng atensyon ng iba pang mga kalaban. Nanonood lang si Mateo sa ginagawang pakikipaglaban ni Jose. Namangha siya sa binata dahil kahit anong galing makipaglaban ng mga kaaway, naiiwasan o hindi naman ay sinasalubong niya ang mga atake nito. Hanggang sa pinaulanan siya ng bala. Bumagsak sa lupa si Jose. Buong akala ni Mateo ay naburuhan nito. Pero muli lang tumayo ang binata at pinagpag ang katawan. Nakangiti pa itong sinugod ang bumaril sa kanya, na nooy nagkakarga ng bala sa baril. Hinilan niya ito at binalibag sabay hampas ng baril sa ulo. Kaagad naman siyang napatingin kay Mateo. Sumenyas na pasuki ng huling kubo. Nang makapasok sa kubo, nakita nila ang isang babaeng nakagapos at isang lalaking nakatutok ng baril sa ulo nito. Huwag kayong magkakamali. Kundi pa sasabugin ko ang bugo nitong kasama. Hindi na natapos pa ng lalaki ang sasabihin dahil bigla na lang napunta si Jose sa likuran niya. Hinampas sa batok dahilan para mawalan ng malay ang kalaban.
Itinali niya ito at binuhat. Nagtataka naman si Mateo sa ginawa ng binata. "Oh, anong ginagawa mo dyan? Iwanan mo na lang yan." Wika ni Mateo. Ngunit tumugon si Jose. Maaari silang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga kuta ng rebelde. Sumang-ayon na lang si Mateo. At pagkadating nila sa kampo ay kagad nilang tinanong ang kanilang bihag. Pero hindi ito sumasagot. Sa halip ay kinagat nito ang sariling dila para hindi na makapagsalita pa. Wala nang nagawa si Jose kundi ang patayin na lang ito. At habang naglilinis ng katawan na inilapitan siya ng kasama nilang niligtas sa kamay ng mga rebelde. Nagpakilala ito bilang Adelpha. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko ah. Alam kong baguhan ka pa lang. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Wika ni Adelpha. Kaagad naman nagpakilala si Jose. Wala yun. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ako nga pala si Jose. Tugon ng binata. Kaagad din itong umalis. Maya-maya pinatawag siya ni Mateo para sa isang pagpupulong. Pagpasok sa kubo, nakita niyang kumpleto ang mga nakatataas na kasapi ng samahan. Kaya kagad siyang lumabas pero pinigil siya ni Mateo. Sandali Jose, magsisimula na ang pagpupulong. Wika ni Mateo. Naku Manong, puro nakakataas na kasapi ang nandito eh. Nakakahiya naman. Tugon ni Jose. Pero inakbayan siya ng isa sa mga pinuno ng samahan. Sinabing nabibilang na siya sa matataas na kasapi dahil sa pinamalas niyang kahusayan sa pakikipaglaban. Pagkaupo, kaagad nang sinimulang maglahad ng plano si Adelpha. Isinalaysay nito sa pangkat ang lahat ng obserbasyon. Ang pinakamalaking kuta ng mga rebelde, nasa gawing kanluran ng bundok. Medyo matarik ang mga daanan. Maaari tayong mamataan kung sakaling tatahakin natin ang mga gilid ng bangin. Wika ni Adelpha. Tinignan ni Jose ang mapang ginawa ng dalaga. Pinag-aralan niya ito. Nakita ang isa pang posibleng daan na hindi sila mapapansin ng mga kalaban. Kung hindi natin pwedeng gamitin ang daan sa gilid ng mga bangin, bakit hindi tayo dumaan sa baba ng bangin? Baybayin natin ang ilog, papunta sa mismong likuran ng kuta ng mga kalaban. Wika ng binata. Tinignan ni Adelpha ang itinuturong daan ni Jose. Namangha ito. Dahil posibleng ang hindi sila mapapansin kung doon sila dumaan, kahit gaano pa karami. Magaling. Hindi lang pala puro lakas ang taglay mo eh. May nitatago ka din palang katalinuhan. Wika ni Adelpha. Natawa naman si Mateo. Sinang-ayunan ng lahat ang planong yun ni Jose. Hinati nila ang pangkat sa dalawa. Ang unang pangkat ay magmamasid sa paligid habang ang ikalawa naman. Ito ang papasok sa mismong kuta sa pamumuno ni Jose. Matapos ang pagpaplano ay naghanda na sila ng pagsalakay. Pumasok si Jose sa kanyang silid. Nagpa siyang umidlip saglit dahil madaling araw pa naman ang lakad nila. At sa kalagitnaan ng pagidlip, bigla na lang siyang ginising ni Mateo. Jose, bumangon ka dyan. May namataang pangkat ng mga militar sa paligid ng kampo. Wika ni Mateo. Kaagad namang tumayo si Jose. Dumampot ng baril.
Pinatay ang ilaw ng kubo at marahang gumapang palabas ng kampo. Inaya siya ni Mateo na tumakas dahil wala sa plano nila ang kalabanin ang mga militar. Pero hindi sumang-ayon si Jose. Manong, mauna na po kayo. Susunod po ako kagad. Sisiguraduhin kong hindi nila kayo masusundan. Tugon ni Jose. At kagad humiwalay kay Mateo. Hindi na siya nagawang pigilan ng kasama dahil gagawa lang sila ng ingay at maaaring matuntun sila ng mga militar. Umikot si Jose paakyat sa burol. Doon niya tinambangan ang mga militar. Gamit ang maliit na patalim at isang rifle. Nakita niya ang marahang pagkilos ng mga ito mula sa kinatatayuan. Nalaman din niya ang bilang ng mga kalaban. Napakalaking pagkakamali ang ginawa niyo. Isang pangkat lang ang pinadala niyo eh. Wika ni Jose sa sarili. Hinintay niyang lumayo ang distansya ng mga militar sa isa't isa. At nang magsimula ang putukan, isa-isa niyang ginilita ng leeg ang mga ito. Hanggang sa iisa na lang ang natira. Ito ay ang dating kaibigan ng ama na si Kapitan Doming. Napansin ng kapitan na halos wala ng pagkilos sa mga kasamahan. Kaya tumayo siya at inilawan ang mga ito. Laking gulat niya nang biglang lumitaw si Jose mula sa likuran at tinutukan siya ng patalim sa leeg. Kapitan, huwag ka na magtangkang manlaban pa. Wala na mga kasamaan mo. Ibaba mo ang armas mo at umalis ka na dito. Habang kinikilala pa kitang kaibigan ng tatay ko. Wika ni Jose. Kaagad namang binaba ng kapitan ang kanyang sandata at tumugon. Nagkamali ka ng pinanigan, Jose. Wika ni Kapitan Doming. Matapos yun, bigla siyang hinampas ni Jose sa batok. Nawala nito ng malay. Samantalang sina Mateo at ang iba pa, tumuloy na sa kuta ng mga kalabang rebelde. Sinimulan na nila ang pag-atake. Kasagsagan ng putukan nang bigla na lang may kung anong sumabog sa tabi ng pinagtataguan nila Mateo. Kaya halos kalahati ang nawala sa kanila. Hindi nila inakalang naroon ang buong puwersa ng mga rebelde. Kaya nagpasya silang umatras. Saktong ibibigay na ni Mateo ang hudyat ng pag-atras. Nakita naman niyang papatakbo si Jose papunta sa loob ng kuta. Pipigilan pa sana ito ni Adelfa pero sinabi ni Mateo na hayaan ang binata. Panoorin lang ang kaya nitong gawin. Napakaliwanag na ng paligid dahil sa mga nasusunog na kubo sa kuta. Kitang-kita nila kung paano pinagtataga ni Jose ang mga rebeldeng makakasalubong. Nanlaki ang mga mata ni Adelfa dahil kahit na binabaril si Jose, pero tila hindi ito tinatabla ng bala. Mapapatras lang ito ng sandali at muling susugod. Napakabilis din ng pagkilos nito na halos hindi nila masundan ng tingin. Maya-maya pa, nakita na nila ang mga sugatang kasamahan. Sinalubong nila ito para madala sa ligtas na lugar. Habang nakatago, nakita nila ang mga rebeldeng nagtatakbuhan. Parang mga dagang pinasok ng pusa sa lungga. Nang humupa na ang putukan, nakita nila si Jose na naglalakad habang bitbit ang ulo ng pinuno ng mga rebelde. Nagsaya ang lahat dahil alam nilang nanalo na sila. Nagawa nilang pabagsakin ng paksyon ng mga rebelde sa kanilang lugar. Kaagad silang umalis
at sa daan ay nakasalubong nila ang pangkat na mga militar na rumisponde. Hindi naman sila napansin ng mga ito dahil sa ilog sila dumaan pabalik ng kanilang kuta. Nang matapos ang kaguluhang yun, muling naging mapayapa ang bayan ng Ayungon. Bumalik ang lahat sa dati nilang mga gawain. Nawala na din ang takot sa mga puso. Ito ay dahil kay Jose at sa sinturon ng Infinito de Diyos.